what's up guys? So, andito tayo ngayon sa Balintawak. Andito tayo sa Ayala Mall. So, kung makikita nyo guys, sobrang sobrang hingay dito dahil andito tayo ngayon sa gilid ng highway. So, pasensya na kayo guys, maingay sa background ko guys. So, ayan guys. So, kung makikita nyo dito, talagang maulan dito guys. So, dahil sa lahat ng tao, mag-iingat po tayo sa ngayon kasi may bagyo na dumadating dito. So, that is the first experience ko dito sa Manila na mayroong bagyo. And then sa lahat ng mga tao na nasa labas, sana po ay okay lang po kayo at please keep safe po sa lahat ng mga driver, lahat ng mga tao na nasa labas. Lalo na ngayon kasi meron bagyo. So may bagyo na dadating, bagyong Inteng guys. So guys, tatawid tayo ngayon. Wait na lang natin guys. Wala nang dadaan na sasakyan. So sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, please pakipalo na lang po at saka paki-like and share, and don't forget to click my YouTube channel. This is my first vlog and also this is my first experience in Caloocan guys. So sa makikita nyo lang dito guys, parang sobrang hirap ang pamumuhay dito, lalo na sa mga tao na walang trabaho na napagkukunan guys. So talagang sobrang hirap guys. So andito kayo tayo sa Balintawak, sa palengke guys. Dito tayo sa palengke. So yung ginagawa lang natin dito ay lalakad papuntang palengke guys. So yun, palengke na to guys. Ginabi tayo paglalakad guys. So ayan, sana lahat ng mga bago sa bago update natin dito sa YouTube channel, patutungan natin yung pamumuhay dito sa Balintawak guys. So saan tayo magbubuhay. So wala tayong permanent na tahanan guys dito. Kasi siyempre galing tayo ng Surigao. First time din natin na mapapunta dito. Ayan guys, palengke na yan guys. Sobrang maulan dito guys. Sobrang maulan. Kaya kung nakapansin nyo guys, talagang maputik dito. Ayan, dito tayo ngayon sa palengke guys. Ayan o. Tandadan. So
walang mahirap sa may mga pangarap guys. Katulad ko, nag-iipang salamuha ko dito na walang pamilya, malayo sa pamilya, at wala din akong mauuwian. So, yan, nag-iisa tayo dito. Naglalakad lang tayo. Naglalakad lang tayo dito guys. So, kung mapapansin nyo guys, talagang buwang loob mo dito. Talagang buwang loob mo dito. Dahil mamumuhay ka dito sa malayo. Kasi ikaw lang talaga yung nakakaalam kung ano yung decision mo sa buhay. Ipapatuloy mo na lang. Pero kailangan talaga tatagan yung loob. At saka huwag natin kalimutan na andyan lagi si God. Lagi tayong tulungan sa araw-araw natin ang pangangailangan. So kahit mahirap, dapat natin tatagan yung loob. Kahit mahirap dito sa Manila. So kailangan natin tatagan lang yung loob guys. Kaya may mga pangarap lang tayo na mararating, na hindi pa natin nararating, kailangan natin sipagan pa na hanggang makuha natin ang pangarap gusto natin sa buhay. Dito na tayo guys sa Anayala Lodge State, Balintawak. So papasok tayo ngayon sa Pure Gold. So dadaan lang tayo guys. Ayan, tatawid lang tayo papuntang Pure Gold. Pure Gold. So yun, so ngayon napakahirap talaga kapag naglalakad pala. So sa mga gustong manood ng mga video ko, mag-follow na lang po nyo, mag-follow na lang nyo video ko na ito. The first vlog, first na experience ko dito sa Manila. So dito na tayo guys sa Pure Gold guys, katabi ng Mercury. So ayan, so maglalakad lang tayo. Mamayat ako guys. Ay, by the way pala guys, so sa lahat ng mga nagtatanong na kung bakit ako nakapunta dito dahil nag-isipan ko na rin, dahil wala talaga tayo makakamit na pangarap kung hindi tayo kikilos. So kung matatanong nyo kung bakit ako andito, kasi natulong na din ang mga kamag-anak ko na makapunta dito. Talagang nagpapasalamat din ako dahil sa mga plano ko, isa sila na tumulong sa akin na para makapunta dito sa Manila. So isa na rin na pinapasalamatan ko ay yung Panginoon, yung nasa taas talaga guys. Kasi kung hindi niya pinagkaloob sa akin na makapunta dito sa Manila, so walang tutulong sa akin. Kaya pagpasalamat ko din ako sa kanya, kahit
kahit imposible yung pangarap ko na makukuha ko sa sarili ko para makatulong sa pamilya ko, ginagawa ko pa din na inspirasyon yung pupunta dito. At ginagawa ko din na inspirasyon yung mga tumutulong sa akin. Lalo na sa mga ginagawa ko ngayon. Ngayon, naghahanap ako ng trabaho ang papunta dito. So, talagang nahanapan din ako nila ng paraan na para makapunta dito. So ngayon, naghahanap ako ng trabaho as isa lang po ako na temporary lang po ako na may trabaho. So, ibig sabihin, hindi permanent yung trabaho ko dito. Kaya, minsan, iniisip ko na parang alanganin. Kasi, siyempre paano ko magagawa at magbabayaran yung tumutulong sa akin. Kasi iniisip ko, kulang kasi yung sahod na meron ako. Pero ay na talagang mahirap talaga kapag yung trabaho ko ay hindi permanent. Kasi iniisip ko, ang gusto ko talaga is yung permanent talaga ng trabaho at saka malaki yung kita, malaki yung sahod. Pero anytime siguro mapagtanto ko din na may oras din na talagang hihinto ako sa trabaho ko sa ngayon. Kasi siyempre hindi ko naman nakakagawa yung gusto kong mangyayari sa buhay. So kailangan ko pang sipagan, kailangan ko pang pagsikapan yung mga bagay na dapat hindi ko pa makuha. So kaya sana sa pagdadasal ko sa ngayon, sana makakamit ko yung pangarap ko na makuha ko sa buhay ko para din makatulong sa kapwa-tao, pagiging sa mabuting tao. Talaga pinipursige ko yung buhay ko para makatulong din ako sa mga kapwa-tao ko. So, kung nakikita nyo, dito sa Manila, lahat makikita mo sa gilid ng daanan, puro sila mga pulubi. So, paano naman ako? Parang ganun na rin yung mangyayari sa akin. Kung wala na akong trabaho dito, talagang ganun talaga yung nangyayari sa akin. Kasi yung trabaho ko hindi naman sa permanente. Kumbaga, meron ding posible na tatanggalin ako sa trabaho ko. So katulad ngayon, hindi ako permanent nagtatrabaho dito. So tinatatagan ko yung loob ko na sana hindi ako matatanggal sa trabaho dahil ito lang yung gusto ko na mangyayari, na sana may permanenteng trabaho ako lagi. So kaya sa iniisip ko, talagang mahirap maghanap ng trabaho. Yung bago ka pa sa trabaho, so mahirap ka maghanap ng panibagong trabaho kasi
eh. Bakit tinanggal ka? Oo, tinanggal ka. Wala kang magagawa. Kasi yun yung sabi sa iyo. So, wala mo hihirapan ka dahil isa yun yung dapat mong gawin. Yung ginagawa mo na dapat hindi mo magagawa ay talagang mawalan ka ng trabaho. So, isa sa mga advantages ko kung tatanggalin na sa trabaho, talagang mahihirapan na ako. Dahil sana kukuha ng pangkain. Sana kukuha ng yung araw-araw kong kinakailangan ko. Kaya mahirap talaga guys, sobra. Kaya ito lang yung masasabi ko sa inyo habang buhay pa tayo dito sa mundo. Kailangan natin magiging porsigido sa buhay. Hindi ko tulad ko minsan nawawalan ako ng pag-asa. Minsan nahihilo na ako. So paano ko magagawa yung mga bagay na gusto ko? Kaya iniisip ko mas mabuti na mainap na kahit wala ka, hindi ka pa rin sumusuko. Kahit wala kang pira, kahit wala kang angamba na magiging imposible sa buhay mo, na siguro mawalan ka na ng pag-asa. Yun yung lagi mong iniisip. So sa ngayon, I will just do all my best on my part na talagang ang masasabi ko sa sarili ko na kaya ko at hindi ako susuko. At yun lang po. Yes, thank you for watching.